My Husband in the Shadows. Chapter 2. Unappreciated. Napahugot ako ng hininga at agad na napabangon habang damang-damang malakas na pagkabog ng dibdib ko. Agad kong napagtanto kung ano yung napanaginipan ko. Iyon mismo ang mga kaganapan sa documentaries na pinagtagpi-tagpi ko hanggang sa tuluyan ko nang nabuo ang kwento. Bakit sobrang pinaliwala mo si Arziel Altiena? Pareho nyo namang hindi ginusto yung kasunduang yun. Gulong-gulo kong imik sa sarili ko habang patuloy na hinahabol ang hininga ko. Magtatatlong buwan ko nang pinag-aaralan ng buong pangyayari, halos 100 taon na ang nakakaraan. At ito ang unang beses na malinaw kong napanaginipan ng mga kaganapan noong bagong kasal pa sina Arziel at Altiena. Althera, dear! Gising na! Baka hanapin ka na naman ng dad mo sa office. Panawagan ni Mami mula sa labas ng kwarto ko. Yes, Mom! Sagot ko at agad na tumayo para mag-ayos. Isn't that story eating up a lot of your time already? Kaya siguro napapanaginipan mo na halos obsessed ka na dyan sa documentaries ng ex-couple na yan. Puna ni Mami habang sabay kaming kumakain ng breakfast. Mom, no. Hindi ko alam kung bakit pero sobra yung connection na nararamdaman ko sa kwento nila. Ewan ko ba? Ang weird. Anong connection? Wala kang ang boyfriend. Mom, that's not what I meant. Agad kong udlot sa sasabihin pa niya. I just feel almost like I was there. How can these emotions feel so fresh in here? Kunot noo kong itinuro ang kumakabog ko pa ring dibdib. Mabilis na nabasag ang moment ko dahil sa mapanuksong tawa ni Mami. Baka ikaw si Altiana dati, kaya siguro sa kanya kita pinaglihi. Kita mo na? Sabi ko na sa'yo, carbon copy talaga mukha yung dalawa. Ancestor niyo pa naman ng daddy mo yun. Hala ka. Ma'am naman Ang seryoso ng usapan tsaka ang creepy ng pagkaka-point out mo. Ano ba yan? Ngumuso na lang ako sabay tayo upang maghanda na sa pag-alis. Narinig ko na lang ang dagdag pa niyang mga tawa mula sa hapagkainan. Napahinga ako ng malalim at napatungo sa desk na nasa loob ng kwarto ko. Nakakalat doon ng iba't ibang articles, notes, books, magazines, newspapers, at kung ano-ano pang mga materyales na naglalaman ng recorded events tungkol kina Arziel at Altiena. Kabilang na doon ang iilang litrato ni Altiena Serafina Light. Kinuha ko ang nag-iisang close-up portrait niya at masusi ko iyong tinignan. Why do I look so much like you? It's almost as if we're identical twins. Sa nakaraan, sa mga mata ni Altiena. Are you sure you're not married? Nakangiting tanong ng matipunong lalaking nag-aya sa aking sumayaw. Slow dance lang naman at madali lang ang steps kaya pinagbigyan ko na. Isa pa, mas mabuti na to para makatagpo na ako ng lalaking mamahalin ko talaga. Makikipaghalubilo na ako sa iba. Kailangan ko nang lumabas-labas at magsaya. Pagod na akong magbabalot sa kung anong mga negatibong pakiramdam sa malabig naming bahay. Mahalaga pa ba yun? Ngumiti ako pabalik habang nakakapit pa rin sa batok niya ang magkabila kong kamay. Ayoko ring makasira ng kasunduan. Alam mo nang ibig kong sabihin. Isang mahinang tawa ang kumawala sa kanya. Kasunduan? Nagkasalubong ang mga kilay ko. Paano niyo nalamang miyembro ako ng isang clan? Karaniwang ginagamit ang katagang kasunduan sa pagitan ng mga angkan at sinigurado kong maitatago ko iyon ngayong gabi. Hindi ko pwedeng ipaalam sa iba na miyembro ako ng Ivory Clan dahil napakadelikado. Halata namang miyembro ka ng kung anong angkan. Yung mga kilos mo, yung ganda mo, lahat tungkol sa'yo. Nagsisigawan ng angkan. Bigla akong nakaramdam ng kung anong kaba. Hindi ko pa lubusang kilala itong lalaking to at hindi ko alam ang tunay niyang intensyon sa akin, lalo na ngayong nahalata na pala niya na napapabilang ako sa isang clan. Huhulaan ko kung saang angkan ka napapabilang. Sinimulan niya akong suriin ng tingin. Anong gagawin ko? Paano ako makakatakas nang hindi lumilikha ng gulo? Bigla niyang inilapit sa leeg ko ang kanang kamay niya at bago pa man ako makaurong ay nahawakan na niya ang pendant ng kwintas na suot ko.
Nang makita ang disenyo ng pendant ay agad na namilog ang mga mata niya at walang ano-ano'y kumawala siya sa akin ng halos patulak. Kasal ka na pala. Utal niyang sabi habang nakapako pa rin ang tingin sa kwintas ko. Onyx. Wala sa sarili niyang bulong at bago pa man ako makapagsalita ay patakbo na siyang umalis sa harapan ko. Walang sinumang hindi makakakilala sa simbolo at disenyo ng onyx, ang pinakamasamang bangungot para sa mga taong kagaya niya. Buti na lang at napakinabangan ko rin tong kwintas na to. Napailing na lang ako sa sarili at nagsimulang maglakad papunta sa ladies' room. Ngunit habang tumatagal ay nakaramdam ako ng unti-unting pagkahilo. Dahan-dahang umikot ang paningin ko at ang ladies' room na kanina'y tanaw ko na ay hindi ko na mahagilap ngayon. Hindi ko na kinaya pa ang palala at palalang pagkahilo hanggang sa tuluyan nang nawala ang balanse ng katawan ko. Inasahan ko na ang malakas na pagbagsak ng katawan ko sa sahig pero hindi iyon nangyari. Sa halip ay isang pares ng mga bisig ang mabilis na sumalo sa akin at agad akong binuhat ng may-ari nun. Sino? Masyado nang lumulutang ang utak ko para tapusin pa ang tanong ko. Binalot na ng kadiliman ng mundo ko at wala na akong nagawa pa kundi ang hayaan ang sarili kong mapunta sa kamay ng taong bumuhat sa akin. Nakangiwi ko ang iminulat ang mga mata ko nang agad na maramdaman ang pagkirot ng ulo ko. Nakapatay pa ang ilaw at madaling araw pa lang kaya madilim pa ang buong silid pero sigurado kong nandito na ako sa bahay sa sarili kong kwarto. Dahan-dahan akong bumangon at nilibot ko ng tingin ang buong kwarto para hanapin si Arzael. Pagtawag ko sa kanya. Nakaupo lang siya sa one-seater sofa na nasa kabilang sulok ng kwarto habang nakapangalumbaba. Ikaw bang naghatid sa akin pa uwi? Oo. Malamig niyang tugon, gaya ng nakasanayan. Kumusta ang pakiramdam mo? Pakialam mo. Babalang kong sagot bago tuluyang tumayo para kumuha ng tubig. Pwede ba tigilan mo ng kakasunod mo sa akin? Hindi ko kailangan ng tagabantay. Hindi na ako bata. May naglagay ng malakas na pampatulog sa ininom mo kagabi. Ano? Pero isang basong wine lang yung nainom ko. Problema ko na yun. Tugon ko bago siya nilagpasan at binuksan ko ng pinto para sana lumabas nang bigla ulit siyang nagsalita. Gawin mo na lahat ng gusto mo, Altiana. Tumayo siya at akmang lalapit sa akin pero mabilis akong naglakad palayo sa kanya para umiwas. Pero hindi kita pwedeng pabayaan bilang asawa mo. Asawa? Ewan ko sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Nanatili akong nakatago sa ilalim ng makapal na kumot habang tinatakpan ng magkabila kong tenga. Napakalakas kasi ng ulan ngayong gabi at hindi ako makatulog dahil sa walang tigil na pagkulog at kidlat. Yun talaga ang ilan sa mga pinakakinakatakutan ko. Hinto na, pakiusap. Tama na. Nanginginig kong bulong habang mas lalong hinihigpitan ng pagkakatakip sa mga tenga ko. Mukhang ayaw pakinggan ng langit ang pakiusap ko. Isang napakaliwanag na kidlat na naman ang dumaan at kasunod doon ang dumadagundong na kulog na animoy lumindol saglit sa buo kong kwarto. Halos lumuwa na mula sa dibdib ko ang puso ko sa sobrang pagkagambala. Narinig ko ang paggalaw ng kortina mula sa gilid ng kwarto. Hindi ako titingin. Hindi ako titingin. Pero di ko napigilan ang sarili kong sumilip sa pinanggalingan ng munting ingay at halos lumuwa ang mga mata ko nung bigla na namang umilaw. Buti na lang at nasara agad ni Arzael ang isa pang kortina. Muntik na. Muntik na. Natataranta akong nagtago ulit sa ilalim ng kumot. Muntik na akong matamaan ng kidlat. Ayos ka lang ba? Malamig na namang tanong ni Arzael na ngayon nakatayo na sa tabi ko. Mukha ba akong ayos lang? Inis kong tugon sa kanya bago inilabas ang mga mata ko mula sa pagkakatago at matalim ko siyang tinignan. Anong ginagawa mo rito? Bakit ba bigla ka nalang pumapasok dito nang hindi nagpapaalam? Kumatok ako kanina pero hindi ka sumasagot. Malamang, nakatago ako dito eh. Nanginginig ka. Nag-aalangan yung imik at mukhang napansin pa talaga niya yun kahit nakapatay yung ilaw. Ano naman ngayon? Tuluyan ko nang iniharap sa pader ang sarili ko. Sige na, umalis ka na. Hindi kita kailangan. Sige. At gaya ng sinabi ko ay nilisan na nga niya ang kwarto ko. Biglang pinalot ng kung anong katahimikan ng isipan ko. Himala. Biglang tumigil ang kulog at kidlat. Itutuloy.
Abangan ang susunod na kabanata ng My Husband in the Shadows dito lamang sa Chapters of Evie. Maraming salamat sa pakikinig.